Good afternoon mga ka-troopers. So, tips tayo para sa mga mga baguhan. Kasi minsan nakikita natin sa tupadahan, no? Kahit anong tupadahan naman, kikita mo yung merong naglaban tapos yun na, kabit na ng tari. Habang kinakabit ng tari, ang daming nanonood. Asip silit dun sa likod, ano? Ganon din ginagawa natin noong una eh. Habang nag-aasinta yung yung gapper, pag silip niya gano'n, silip ka rin gano'n, no? Sa likod. Hindi mo alam kung anong sinisilip. So, kung ikaw ay baguhan, skip na lang yung mga expert dito. Para na lang to sa yung mga bagong sibol ba, yung bago pa nag-practice sa pagtatari. Kasi dami talaga pang gustong matuto no. Ang problema, walang magturo. So, walang magturo kung paano. So, gustong sumakay sa bisikleta, mas madali yung bisikleta no, kasi meron lang maghawak sa iyo sa likod, ayun na, marunong ka na nun. Pero pag dito sa gapper, pwede ka manood sa mga Facebook, mga YouTube, marami naman dyan Shoutout apat, hindi ko kayo makita, no? Message mo na, comments. Talagang maraming ang tanong, ano bang edad ang kailan ka mag-aral ng pagtatari? Ano ang edad na posibilidad na pwede ka mag-aral ng pagtatari? Sabi na iba, wala na, edad natin, hindi na pwede. Oo. Edgar Sanchez, wala sa edad yun, no? Wala sa edad yun. Pagpalagay natin, edad mo ngayon 50. Pwede ka ba mag-aral sa pagtatari? Or 60? Oo. Hanggang kailan ka pwede magtari? Palagay natin 70. Tapos nag-aral ka ng 50 yung edad mo. So meron ka pang 20 years na hindi maloko. May ka pa, 20 years. Nabuhay ka ng 80 or 90. Pero tigil ka na doon sa 70 kasi yung 80 medyo na yon, wala na, mahina na talaga yon. Or nag-umpisa ka ng 40. Oo, natapos ka kapag upper 60. May 20 years kapag upper. Hindi huli lahat. Yung nagturo na nag-aral tayo nung una, mga edad ko noon, mga 30 plus ata no. Pero meron pa akong mga kabats no na mga edad sila 50 sobra. Walang tigil walang age limit ng mag-aral ka ng pagtatari. Pero mas maganda kung may katropa ka na bagong sibol, 14 years old, 15, pwede na umpisahan. Pag-aralan mo lang dyan tali. Huwag mo nang problemahin yung asinta. Tali lang. Tapos yung pagsasapin, madali na lang yun. Kasi mayroon tayong mga makabago ba. Hindi na yung tagsang lipa doon, hindi na, luma na yun. Pero ano bang pinakamahalaga? Kunyari, nag-aral ka ng pagtatari, umpisa ka 15 or dito na tayo sa 50.
Hindi, 40 na lang ang edad mo, nag-aral ka pagtatari. Oh, nanood ka lang sa YouTube, nanood ka lang sa, meron kang mga idol eh. Katulad nila ni Chard Cabalbon. Katulad nila ni Keller I. Pwede mo sila sundan. Si Pidurap TV, yun mga magagaling yun, no? Pwede mo sila sundan. Oh, pwede na, huwag ka na mag-aral dun. Gastos lang yun. Laki ng pamasahe mo dun sa kagaroplano. Bayad ka ng training seminar. Oo. O tapos pag seminar dun, sa isang team dun 40. Ang magturo sa iyo isa lang. Talagang pag yung dribble ng bola mo, pag hindi mo i-lay up yun, hindi ka makashoot nun. Oo, parang ganon, no? Oo, parang ganon. Talagang masigasig ka, magtatanong ganon dahil napakadami yung turuan eh. Limited lang yung oras. Oo. Mahal ang bayad mo, 15,000, 18,000, mamasahe ka pa. Oo, di ba? Tapos absent ka pa doon. So, malaking bagay yung mawala sa iyo. Pero kung ikaw ay magsipag lang, nood ka lang sa mga idol mo diyan sa YouTube at sa Facebook. Pero yung mahalaga doon, yung ang puhunan mo lang doon is yung interest mo, no, na aim to become a gapper. Yan lang yun. Oo. Paano yun? Ngayon, umpisa ka na nakapagtali ka na. Oo. Yun ang hindi tinuturo. Siyempre, sayang naman yung pag-aaral mo, pero walang nagsabi sa'yo na ito yung dahilan bakit natalo, natabla, ganon. Walang magsasabi sa'yo nun. So ito yung pag-usapan natin dito. Kung sinusundan mo yung isang vlogger dyan, kunyari, ito na, sinta na tayo yan malang importante doon. Habang hindi ka pa tumakbo ng maraming taon sa iyong pagtatari, dapat malalaman mo na to. Oo, na yung asinta, kailangan, ang importante dito, take note na habang naglalaban yung panlaban, yung asinta mo after 10 minutes, example, sinta ka sa tuhod, gano'n dito, tuhod na yan, nasinta mo yung tari mo sa dulo, sa tuhod ito, or sa center sa puwit dito, kailangan hanggang matapos yung 10 minutes mo dyan, kailangan ang asinta mo nandun lang, no? Wala siyang di siya gumagalaw, no? Sabi ni Pidurap TV, walang lambada. Sabi naman ni El Nino, hindi siya nadi-displace. Yung sa akin naman, walang dancing queen. Yun. Okay lang yung yung apat kayo, Sir George, no? Oo. Ano na yun? Pwede na kunin mo yun. Yung kabats mo, ginawa na nila yung tatlo. Oo. Pag may oras ka, oo, kunin mo yun. Huwag mo lang palagpas ng 7 days. Kasi ang palugit ni LBC, 7 days lang eh. O, kunin mo na pag may oras ka. O, take your time. Pele, how are we, Bell? Dito, mapasubo yung English natin dito. Bell is watching from, maybe you're in California, Bell. Then I'm telling stories about the knife, that it should be after 10 minutes, the position of this knife blade, when you target here in the knee, then it goes fighting in 10 minutes. It should be still fixed, not the dancing queen or displaced. How will you identify this one? Okay, we have a way. Okay, well, first,
The tie here is it should be stable like this one, no? It doesn't move. That's no problem, man. But the problem is the setting of your knife. Is this stable? And how will you know that this is stable, man? Okay, you should have a dummy fit. Do not make this in. Be careful. Do not try this in your live cocks because it might be break here. You have to do it in this situation, man. This the dried dummy feet. Okay, it should be in a dried dummy feet, and you should check if this your alignment doesn't move. And how will you do that, man? And I will give you another idea. You should do like this one and try to move if your the alignment doesn't move like this one, man. Try to hold this one strongly, hold it tight, and try to check this one. You see, man, very far, huh? This place, or we call it dancing queen, okay, because it moves like that, huh? Is that really your alignment? You know that the alignment here is very sensitive, man, because if you are you have we call this a setting that deadly for you, like this one, the knife should not move after 10 minutes and fighting, because if it's move, and that's a big problem, man. It cannot kill. That's why you have to check, and like this one, and you have to move. You see this one, and you have to move like that. Now you see, and try to check why it happened like that. Maybe the sapin you are making here in the first one is a pin. Maybe it's loose, and yeah, the tie here, the ballowing, man. Yeah, it might be not in good position, eh? Okay, at least you have an idea. Para doon naman sa mga baguhan, kahit na yung pagka-English natin is English Carabao, at least si Belle Stacy, you got an idea, man. Okay? Kaya pag tayo ay nag-aral sa pagtatari, habang ikaw ay umpisa pa lang sa iyong pagtatari, kailangan malaman mo na to. No, how about tumagal ka ng 10 years, ganun pa rin ang ginagamit po, pero hindi mo nalalaman na walang nagturo sa iyo na gumalaw na pala yung tari mo. No? Dumaan ka na ng 10 years, kaya nagtaka ka minsan, matagal makapatay. Kahit sa tupada, merong sumisigaw, sinong nagtari dyan, hasa-hasa, may tari ba yan? Kasi yun ang dahilan. Diba ang asinta natin is gabuhok. Gabuhok lang yan, no? Kwentuhan naman sa Saudi. Sabi na kahirap yan, pagtatari, dahil ang asinta niya, gabuhok lang. Kailangan di gumalaw. Yung ibig sabihin nila, yung gabuhok, ito. Na kung saan mo siya tinarget, matapos ang 10 minutes, hindi siya gumalaw. Nandun pa rin siya, nanalo. Diba? Kasi pag gumalaw yung ganon, hindi na gabuhok yan. Gabuhok ba yun? Kalaki ng galaw niya, no? Kailangan malaman mo yan. Oo. Habang kung ikaw ay 15 years old, or 18 years old, 20 years old, nag-aral kang pagtatari, sa umpisa lang pa lang, on the way process sa iyong pagkagapper, dapat alamin mo na yun, na fix yung pagtatari mo dyan, no? Hindi siya gumalaw. Paano magkapatay yung panlaban mo kung gumalaw yan, gumanon? Okay? Wala na sa sinta yun, no? Kung sa sinteras man lang, ganon. Meron pa na sobrang ikot yan. Katulad naglaban kami sa Dumaguete, Valencia, way back, I think to, hindi ko na matandaan, 22 or 23. Hindi makapatay-patay yung panlaban namin, no? Dahil yung tari, yung kakilala namin siya pinakabit, gumamit ng mga ganitong boots, no?
Ngayon, nagtaka kami, no? Paganda pa yung panlaban namin, no? Galing kay, ano yun kay Brian. Si Brian, kilala sa Brian, no? Kasi yung kaibigan ko na si, nakakuha siya doon kay Brian, nilaban namin. Wala. Hindi makapatay. Bugbog sa, palo. Hindi nga makapatay. Marcangelo, tan. Saan ka tan? Sa anong lugar mo? May mga tan dito sa, marami dito sa Iligan City. Mga tan, mga chick yan. Kaya alamin mo yun, no? Kung ikaw ay nag-aaral, alangin mo yun ang unang isolve mo. Baka maluwag yung sapin, no? O yung pagkatali mo hindi maganda. Walang magsasabi sa iyo nun. Disclaimer. Yung mga expert dito, ay skip mo na to, baka masayang lang oras mo dito, no? Magtrabaho ka na lang dyan, wag mo nang pag-aksyahan. Ito ay para sa mga baguhan na gusto mag-aral sa pagtatari, para yung direction nila, yung kalsada na along the way naglalakad sila, tama yung kalsada na dinadaanan nila, hindi yung pabako-bako. Ikaw pa naman magtari ka ganon, natapos ang laban, nandito na yung tari mo. Paano ka manalo yun? Hindi yun ang asinta mo, hindi yun ang asinta mo. Yun ang asinta mo na iniiwasan mo, na hindi magkaganon. Pero bakit nagkaganon? Bakit nagkaganon? Yun ang iwasan mo. So i-check mo ngayon dyan, dito sa loob. So continue natin to, no? So proceed tayo. Para naman doon sa baguhan talaga na hindi ka mahirapan sa pagtatari. Kasi kung sundan mo yung taysan pa doon, no? Talagang mamumulubi ka doon. Matagal mong makuha yun. So meron tayong way na a modern way, no? Modern na tayo. Evolution kumbaga. Kailangan mo lang ng 18 inches. Kita mo 18 inches, kung ikaw ay baguhan, wala ka pang trabaho, ay matipid ka dito. Kasi mahal din ang sapin, na. Magkano sapin? Mahal din. Lagyan mo lang ng pagkit yan. Para makatibig ka dyan sa may mga derby dyan sa Dumaguete, may tao dyan na nagbebenta ng mga sapin, mura lang. Basta lahat ng gamit ng mga na pangtari, doon siya. Minsan nakikita ko yun sa Amla, no? Milinggo nandun yan, mas malapit siguro siya doon. Nandun siya, hakpait, malinggo. Bili ka ng mga gamit ng mga sapin, ganito. Mura sa kanya. Mahal sa poultry supply. Kita mo, 18 inches lang gagamitin mo yan, no? Aba, ano yan, boss? Ay, tirahin natin. Para kung ikaw ay mag-aral sa pagtatari, madali lang, iganon mo lang, ganon mo lang, ikot ka lang ng kanya, isa. Okay, di ba? Ang dali, no? Tapos iganon mo lang, ayos na yan. Tapos sa ilalim. Ganon din ang gagawin mo. Ano yung ginawa mo sa taas, ganon din ang gawin mo sa lalim. Ganon. Ganyan mo lang, Okay na yan. Gapir ka na. Sabi ko sa'yo, gapir ka na. Ilagay mo lang yan si MRM. Diba? Dali lang, Tapos, ilagay mo si, sa paunan. Huwag mong gawin yung, kung ikaw ay baguhan, huwag mong gawin yung ganyan, Ilagay mo na dyan. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Dito sa MRM, lahat natin ginagawa dito, yung madali ka lang matuto sa pagtatari. No? Ilagay mo lang ganyan, Bakit mo paikutin? Pahirapan mo lang yung sarili mo. Tapos pag iganon mo, ikot-ikutin mo, ay hindi na magbalanse yan, Kasi ito label yan, nakabalot ng dyan. Balot ng sapin yan. Level yan. Huwag mong sirain dyan, Katulad ng ginaganon mo, ay hindi mo mabalanse yan. Lagay mo lang yan. At, ganun mo lang. What mo pahirapan pag sarili natin. Okay? Tapos iganon mo. Kita mo, 18 inches, sobra. Sobra siya sa pagka pencil fit,
Oh, pencil fit. Pero pag mataba, sakto lang to. Sakto lang yung 18 inches nito. Oh. Pag mga ganyan na mangyari sa'yo, pencil fit, iyan mo lang, tupi mo lang yun. Huwag mo isapaw dito. Kasi balansin na lahat yan. Kumbaga ano na yan pantay misa. Ganun yan Okay na? Di ba? Ganun mo lang, ligpit mo lang yung sa gilid. Dipinsa pa yan Dipinsa yan. Ganun lang Ilagay mo na yun si itak. Sabi yung itak natin dito. Wala. Madali lang Pagka pag kayo ay naka-MRM, si MRM may pangmasa lang to. Oo. Pero kung marami kayong budget na pang tornilyo, ay pwede rin kayo doon. Kailangan mo lang maraming bala. Dito pangmasa lang to. Okay, ganun mo lang Si Master Jobo dito sa Rio, sa kanya may sungay Yan sungay. Pati si Mang Carding, may mga sungay yan. Yung mga tari ni Mang Carding, Manaluto. May mga sungay yan. Pati kay Master Jobo de Rosario. Anyway, si Master Jobo wala na sa States bata ni Araneta. Lahat na big time kilala niya si Jobo dahil kasador yun lahat na big time kilala niyan si Jobo Rosario yung resource person ng jackpot seminar. Okay, baka mayroon taga jackpot dito magaling din tayo kay Quezon City. Okay lang shoutout sa'yo Mark Agod, Angel Lutnan. Maraming dyan sa Quezon City, maraming naka-MRM dyan. Maraming naka-MRM dyan. Eskrito lang So tinago ko na kasi yung mga resibo Saka palabas natin yun. Ganun lang diba, gapper ka na. Putol. Tayong putol. Yung tayo, nag-demo tayo sa Roligon way back 24. Sabi ko sa kanila doon sa may ulutan sa likod. Sira lang sabi ko doon, doon nakapaikot libot na doon yung mga veterans ng mga gapper. Nagdi-demo tayo doon. Sabi ko, mayroon kayong 20 inches. 20 pa yung sinabi ko doon Gapper na kayo. Dilat yung mga mata nila. Tsaka habang nagdi-demo ko, walang kumontra doon. Walang kumontra dahil nakikita nila kasi sa Roligon na 4 na sila dyan naglalaban, naka-MRM yan. Shoutout sa iyo, team, Tagig team. Tagig Trooper team. Naglalaban yan sa Roligon naka-MRM. Sila ni Pijurap, sila ni Codes. Shoutout sa iyo, Codes. Si Gilbert naman, shoutout to MRM Antipolo, Guapo Boys. Dito naman sila sa Texas. Dito sa Texas Arena. Dito naman sila sa minsan sa Santa Monica. Pag dito nga sa makikita nila na nagkakabit na ng MRM, mga house gapper doon sumasabay ng posta. Pang klase daw, high tech. high tech. Kailangan kasi sa panahon ngayon evolution mag-evolve ka ba. By the way, yung natin MRM natin is the origin of this one is from Mang Carding Manaluto. Way back 2002. Dito nila kinopya yung may lolo to yung lolo dito, Mexicano lolo dito. Kaso si lolo nila hindi na pwede gamitin dito sa Pilipinas. Yung lolo nila si Mexicano. Lemon, Boston, basta dyan. Yan, lolo nila Mexican boots. Pero tali pa rin ang gamitin dito, hindi tornilyo Ganda Kung medyo malapad lang to, okay sana to Kaso sila ni Mang Carding
kumopya na lang sila kasi hindi naman to pwede. Kasi pag ikabit mo tong ano, kabitan mo tong ng ganito, sobra oh. Hindi siya ano. Pero kung maliit lang ito, maliit lang sana, pwede siya. Oo. Kailangan maiksi lang mga tarin nito, mga ano lang, tres lang. Kasi mataas na yan, oh. Oo. Anong kataas na yan? Ano ba yan? 1 inch? Oo. Kailangan mga 3, abot pa rin ng 4 inches yung tari mo dyan. So siguro, mahirap din, ano to ah. Ito talaga yung pinakita sa akin ni Mang Carding. Una-una. 2000 to. Tapos yun na, yung nakopya na nila yon, ito na yon. Talagang pang Filipino type na. Oo. MRM Mexican. Galido, Maki, masa yan? Oo. Wala kaming mga laban yan, Mak. Baka secure ako mag ano. May laban sa secure. Yung mga panlaban namin, ano, binigay na namin eh. Pinagnanakaw dito sa ano. Sayang yung mga makli namin, oh. Sayang yan. Kung siguro mabigyan kita maklin, babae siguro. Tanong ko sa ano. Tanong ko sa kontak mo lang si Rika para mabigyan kita ng babae. Kung may stock kami. Maklin yung ibigay ko sa iyo. Maganda yung maklin. Okay? Yan ang Mexico, oh. Tibay, no? Bilangin mo nga, how many years? 24 years. Mexican boots. Kaso lang, hindi to pwede gamitin noong una. Iwan ko lang ngayon. Oh, pero kailangan, ito ay lumang model. Yung mga magandang mga model ngayon, malalapad. Mga malalapad na eh, tsaka ganda ng mga forma. Hindi ganito. Nag-ano din sila eh, nag-evolution din sila. Yung mga Mexicano. Di ba makikita mo sa Facebook, kaganda. O, kaganda ng mga bots nila. Oo. From Philippines to Mexico, ito, bilhin mo to. Pag nandoon ka sa Mexico, bili mo to, 3,500. Mag-shipping ka ng 3,000, abot ka ng ano, 7,000, makakuha ka lang nito. Ano? Ay, dito ka na. Pangmasa. Tsaka pag dumating to dito, hindi mo na magamit. Souvenir lang. Souvenir. At least meron ka souvenir. Shout out, Joseph. Nagkwentuhan kami kanina ni Joseph. Tumawag galing California. Pinag-usapan namin yung mga bagay-bagay na makakatulong sa atin. So yan ang tips ko ah. Yung dancing queen na yan, gano'n no? Sa MRM yan, na-solution na yan eh. Kaya nga nag-MRM tayo para iwas doon sa no, yung dancing queen. Kasi kita mo naman no, talagang hindi tayo puro asinta dito no. Pag-aralan natin yung basic talaga na ano, di sekreto. Kasi tignan mo no, kung isalpak mo yan si Lolo Mexico, nakita mo ba yung tahid? Oo. Kaya mo bang ikutin yan? Ganon mo? Sige nga, ikutin mo nga yun, ganon mo. Hindi siguro no. Kasi may tahid oh. Sabi rin nila, ikot yan. May tahid nga. Yes sir, Mark Agustin. Basta sir. McLean. Wala, mahirap Brad, yung ganon, yung walang problema yung padala. Ang problema yung ano, permit, nakaw. Sakit sa ulo. Pero hindi naman magandang ano yon, yung McLean, bababa yung ano. Hindi siya matanggad, mga hats talaga na ano. Nabigay lang sa amin yun. Kaso, paborito ko rin yung McLean ha, dahil the history of McLean, yung nandun tayo sa, kwento na to ha. 1988 no, nag-train tayo as a gaffer, handler sa Hinigaran no. Alam mo yung Hinigaran sa Negros.
Mga tao dyan, puro sabong tao dyan eh. Puro magagaling sa manok mga tao dyan, handler. Nag-train tayo doon. Isa sa paborito ng pinsa ko yung Maclean. Yun. Dalawa yung klase yung manok niya eh. Maclean at saka lemon. Yun lang. Oh, maganda rin yung lemon niya. Oh. Tapos merong ECG. Yung Eduardo Cuanco. Dalawa yung nakuha ko doon. At tatlo pala yung nakuha ko doon. Yung una kong kinuha, Maclean at saka lemon. Pagdating nito sa amin, ninakaw yung lemon. Buti hindi ninakaw yung Maclean. Yung Maclean yun, putang ina, nagpapanalo. Grabing record nun. Oh, doon kami sumikat noon. Dito sa lugar namin, Maclean. Grabe. Kasi yung laro ng Maclean, no? Ano siya, habang lumilipad, sumasyapol na yan, no? Pag madaanan ko noon, patay ka. Oh, cutting ability. Ngayon, pag hindi naman yan tinamaan, at super magaling din yung kalaban, hahabulin ng kalaban yun. Yung Maclean mo, nakopaw, paatras si Maclean, sumasyapol yun, no? Paiwan ng mga palo. Parang hatakin niya yung kalaban niya, patay din. Ganun kagaling ang Maclean. Pero may makita kayong mga, pag kumuha kayo ng Maclean, hatch color, brown eyes, then green-legged, yun. Oh, yun ang Maclean. Pag mata niya brown, pati yung pilok niya, yun, brown yan. Oh, kahirap ng bloodline na yan. Multiple shuffler. Oh. Hindi ka makuha sa machine gun, maggranada pa yun. Ganun kagaling ang Maclean. Hindi namin naparami yun. Oh. Naubos yun eh. Ngayon, yung kaibigan ko, binigyan siya ng Maclean. Reject naman. Mababa. Hindi siya pwede. Kung gusto kayo ng mga Maclean, ano bro, kung gusto mo Maclean, kausapin mo yung pinsan ko sa Bacolod City, sa Alangailan Game Farm. Oh, pwede mo siya kwentuhan. Mag-usap kayo. Game Farms, talagang ano yon, bibigyan ka na may video ko doon sa broadcast ng Maclean ng pinsan ko. Bacolod, Alangailan. Oo. Doon nga minsan bumibili si Atong Ang. Sa harap na Game Farm, bumibili doon, pag naubos, tawid sa Game Farm ng ko, pinsan. Meron sila doon Maclean. Meron doon Golden Boy. Hats. Yun. Meron doon. Ronald Silva, anong balita sa'yo? Oh, nagamit mo ba? Oh. Gamitin mo yun. High-tech na yun. Oh. Nalala nyo si Tolongges. Si Tolongges. Yung nagbablog. Si Uma. Naalala mo yung may assistant doon, si Uma? Yan si Ronald Silva. Tropa natin yan, oh. Sabihin mo lang, Brad. Pag breeding material, hindi ko alam kung magkano ang presyo. Stag nila doon, battle fowl is 8K yun. Pero kung breeding material lang, pwede lang kausapin mo doon, Maclean, meron siya Maclean doon. Oh. Hats, Maclean, Golden Boy. Yun ang niya doon Boston, yun, Boston. Yung nilaban namin doon sa Guanson Cockpit, Boston yun puro Boston. Oh, magagaling din yun. Oh. So, ito na Oh, ito na. Kita mo, nakalak siya sa tahid. Diba? Hindi mo magalaw yan. Yun ang pinagkukunan nila ni Magkarding, na kailangan stable siya. Kasi yun ang pinaka-importante sa lahat, na hindi gumalaw yung sinta mo nun. O, kasi kabuhok lang yan, tudas ka na. O. Kaya, si Imarim naman, yan nakalak naman siya sa tahid. O. Nakalak siya sa tahid. Sarado yan Hindi mo magalaw yan. Katulad ng lolo niya. O, pero Filipino type. Filipino. Okay? Pag ito naman pag ito naman yung gamitin mo, lakas ng galaw nito, kita mo, malaki ang plane. Pag ilagay mo dyan, pagka gumalaw na yan, laki ng play, wala, tudas ka talaga dyan. Kung ito na lang,
Pumusta ka ng 8 million. O ito na lang. Or pumusta ka ng 24 million. Meron namang gumagawa dyan, ano? O, siya to nga, magkano pinakamalaki niya? Ito nga, 12 million? Okay, 12 million. Eh, ito lang ang gamitin mo? Magkano lang ito? 50? Bossing mo 20 million ng posta? Ay, hindi siguro. Hindi siguro, no? Para tinipid mo si bossing mo eh. Posta ng 20 million. Ito lang ginamit mo. Ano yun? Oh. Kaya sa Mexico, dahil malalakas yung mga palo nila, ito yung gamit nila. Nanidegurado sila. No? Oh. Secured ang tari mo na hindi gumalaw, malakas pang impact yan. Yun ang hindi magets. Impact ang pinag-uusapan dito eh. At saka yung hindi siya gumalaw. No? Kahit umabot pa ng 10 minutes yung laban, fix yung tari mo dyan. Ha? Nakapix ang tari mo. Hindi yung gumagalaw. Yun ang danger pa dito. Oh, parang maso, martilyo. Oh, lagyan pa ng matalas na itak. Lagyan ng matalas na itak. Pag tinamaan ka yan, nakaw, nagsampitik ka lang yan eh. Oh. Natigas nito. Oh. Lalagay mo dyan oh, parang martilyo. Diba? Papatong mo siya sa kalang na kahoy din. Oh. Tapos lagyan mo siya ng matalas na itak. Oh. Yung matalas na itak nakapatong sa martilyo. Pag pinalo ka dyan, pag dinamaan ka dyan, tudas ka. Oh. Oh, pwede. Tawag na lang. Kasi kontakin natin yung si pinsan ko. Para ibigay ko yung ano mo, messenger. Kayong dalawa mag-usap mo. Nasa Bacolod yun eh. Minsan nasa Maynila yun bro. Si pinsan. Kasi talagang sa Maynila yung bahay niya sa Paranaque. O pagka ano yun, mga emergency, punta ng Bacolod yun eh. O assist dun sa farm, game farms. Yung handler na doon, Bisaya din eh. Si Lito, makulit din. Marami ring alam, no? Oo. Iba kasi ang pag nandun ka sa game farms, iba yung trabaho nila doon. Actual mo na ano, hindi yung sa seminar na puro theory lang. Pag ikaw ay nasa game farms, talagang ibang klase. O katulad ng nandun tayo sa Hinigaran, 1980s pa, how many years yun? As a handler, di ba? O, marami ka rin matutunan. Mga sekreto ng lungko. Oo. Paul Benset, Pilay. Oh, ano to, veteran to eh. Oh, ito yung mga sinaunang gumagamit ng mga MRM. Oh, mga veterans yan. Daming veterans ito ah. Oo. Pwede naman to sa ano siguro ah. Pwede naman to sa World Slasher. Oh, kasi nakita ko si comments ni ano ni Rolly Ramos. Si Rolly Ramos, for your information, meron siyang ganito ah. Si Tarno Tarimica, meron na mga MRM yun. Oh. Sabi naman ni Rolly Ramos, as long as ang ginamit mo dito talian mo katulad nito, hindi naman nila alam kung anong nasa ilalim. Pero pag tornilyo ang gamitin mo dyan, makikita eh. Yan lang ang ano, mga argumento. Marami nagsabi na hindi raw ginamit. Pero mayroon naman nagsabi na ginamit yung tornilyo. Pero makikita mo naman eh. Kasi pag medyo bulky masyado yung armas niya, ayun, nakatornilyo yun. Ito hindi gaano bulky ano, konti lang yan. At saka pag ang total nito, pag itimbang mo, ang total nito ito, yung sapin, 18 inches, paunan, yung boots, saka ang kulang dito, tali at saka yung tape. Pag timbang mo yan, abot na yan ng lahat-lahat na yan, 6.5 grams. Ganun kagaan. Lahat-lahat na yon. Hindi ko pa natimbang yung ganito. Kasi isang di pa din ang sapin dito eh. No?
O, yung tali, mahaba din. O, hindi ko matimbang yan eh. Wala pa akong oras magtimbang. Sandali lang ha. So, upgrade tayo. Upgrade tayo sa mga veteran MRM user. So, yung ginamit natin dito is 18 inches. So, upgrade tayo. No? O, para ano naman kayo. Pagka export na kayo dyan sa 18 inches, dito naman tayo sa 12 inches. Kasi dito yung mga ano natin ha. Mga veteran na MRM user. Pakita natin yung ano. Pagka 12 lang ha. 12 inches lang. Tapos yung gagamitin mo, pakita muna natin si ano, si Mexico. Sa Mexico kasi pagka gamit sila nito, no? Ang wala silang sapin doon. Ang ginagawa nila doon, maglalagay lang ng leather. Hindi to guma kasi nagtanong si Ronaldo ba 'yon? Ano ba yung guma? Hindi to guma, leather, balat. Hanap lang kayo ng magandang balat yan, no? Yan, no? Ito'y way back nakuha ko to kay Manggaling 2001. How many years? 25 years na to. Ganon kabalat, matibay, no? Taga na, no? 25 years. Sa Mexico kasi wala silang sapin, balat lang. Tapos ilalagay nila yan. At least may idea kayo, no? Okay na. Tali na lang. Talian nila dyan. Salpak yung itak, tali. So ang gamit nila is leather. Okay? Tanggalin natin si Lolo Mexico. At gamit tayo ng 12 inches na sapin. So ganito lang, pag naka-leather ka, ganun mo lang, ilock mo lang dyan, isang ganun mo lang, isang patong lang dyan, wala ka nang ikot dyan, diretso mo na, ipitin mo yun, ipitin mo yan, yan na, okay na, 12 inches ha. Lagay mo si MRM. Lagay mo si paunan. Di alam mo na ngayon. Maraming gumagawa nito. Si Riva Pilar. Si Gilbert ang unang gumawa nito. Si Agustin. Basta dyan. May sobra pa Kasi pag medyo mataba, tama-tama lang yan. Pagka pencil fit yung paa mo, gano'n mo lang dito sa gilid. Tago mo lang. Ayan na. 12 inches. Ay leather ka. Ayan na. Solve ng problema mo. Ano pang problema dyan? Medyo advanced ka na. Wala ka na doon sa 18 inches. Pero pag wala kang leather, mag 18 inches ka lang. Kasi ang 12, kailangan hanap ka ng leather eh. Meron kang leather talaga dito. Mas mabilis yung trabaho mo dito no. Dun sa mga baguhan ha. Okay. Tawag na lang Brad mamaya pagka para ma-info natin si Pinsan sa sa kung gusto mo bumili sa kanya. Nakikita ko sa Facebook, ang daming bumibili sa kanya eh. Ang shipping to Manila. Nangungumpra eh, Yun na doon nga ako, daming kunti na lang manok kasi daming bumibili eh. Ganun na lang ha. 18 inches tayo, isang pasada para doon sa mga baguhan, Okay, ganun isa. Itupi mo lang ganyan. Okay na yan. Tapos ilalim ka. Okay? Tupi mo lang ganyan. Diba kabilis? Gapper ka na. Yan ang sabi ko dun sa Roligon eh. Walang kumontra kasi meron silang nakikita na naglalaban sa Roligon na kay MRM.
Matagal nilang nakita na, pero ang problema, di nila alam kung saan kukuha. Oo. Yan o. Oo. Diba, bilis lang ano. Kapit ka na. Oo. Wala nang maraming kartihan dyan. Basta meron ka lang isang MRM, pwede ka na dyan eh. Ronald Silva, gamitin mo yun. Oo. Sayang din yun ah. Ang dami nang napapanalo nun. At least alam mo nung kuan. Alam mo na yung 18 inches. Alam mo na yung 12 inches, no? Sunod, ano natin dito? Mga next week. Magano tayo ng sangkong. Oo. Ang sangkong naman tayo. Meron tayong sangkong bots eh. Medyo mahal lang yung sangkong bots. Doon sa Visayas maraming mga sangkong users doon. Kasi ang sangkong kasi ibang kasan ng sangkong. Iganon mo. Ang normal ganyan. Normal ganyan, no? Normal ganyan. Sa sangkong kasi kailangan itulak mo pa ibabaw yan, no? Bunggo tahid. Ano mangyari doon? Nakatiwangwang si babaw. Yan, kasi binunggo mo sa tahid. Malaki ng awang yan, diba? Kailangan mataas yung ano mo. Kasi ito ay mga tarin nito is 4.5 to 5.5 sangkong. Kaya natin yan. Meron tayong sangkong boots. Kita mo, itulak pa si babaw. Yan ang kasa ng sangkong. Ganito kasi yan, yan ang media luna. Nakasa. Yung ilalim dito, pantay lang dun sa ilalim ng prato. Pag meron ka namang simisangkong, na tari, iangat mo lang ganon. Okay, wala na sa forma dyan, inangat mo na, itinulak mo na. Sa mga simi yan, mga high point. Pero pag ikaw ay nakasuper sangkong, itulak ko pa ganyan si babaw. Ganon. Yan, meron tayo dyang sangkong boots. Pero per request lang yun, di pwede yun, Maylin. Musta Lin? Ayos lang ba? Ulit tayo. Media luna, mga simi, high point, simi sangkong, high point. Ito yung mga super sangkong, bunggo tahid. Angat mo na yan. Grabe na yung tari mo dyan, gano'n, Gan. 5.5 to 6 inches. Mga tari dyan. Kaya na imarim yan. Kailangan mo lang, Lin. Anong balita sa mga fights mo, Lin? Okay lang. Si Dennis Jensen, hindi pa to. Paul Vincent, ito marami dito mga MRM user na halos karamihan dito MRM user. Pag ikaw ay baguhan at ikaw ay naka-MRM, madali ka na matutos pagtatari. Yan, hindi ka na mahirapan kasi kung ayaw mo lang ganon, ganon mo na lang. Hirap pa rin sa tupi-tupi. Ganon mo na lang, Ganon mo lang, Wala pa yan, Ikot ka na ng dalawa dyan, Isa. Dalawa. Ilalim ka naman. Wala pang bilang yan. Dito ka. 1, 2. Okay na yan. Lagay mo dyan. Mas mabilis. Diba? Mas mabilis. There are so many ways how to kill a dog. Maganon yun. Diba? Marami tayong MRM users, Sa Pilipinas na nasa almost 400 na tayo. Pero pag tignan mo sa GC, kukunti lang kasi maraming nag-back out. Ayaw nila maisturbo. Yung iba nga ayaw sumali sa GC kasi privacy ba. Yun ang mga masela ng tao. Yun ang mga karamihan game farms. Labas sila kasi minsan pagka na doon yung kalaban nila, hindi natin alam kalaban pala sila. Pero mga naka-MRM na yun,
pag tumami na masyado si MRM, dyan sa Metro Manila, maglalagay tayo ng sign na habang nakaulot doon, ginanon mo yung panlaban, merong sign na yung tao na yan, naka-MRM yan, no? O, meron tayong gagawin doon. Dali lang yun. Katulad kay El Nino, na meron siyang ginawa, na pag naka El Nino, meron ding sign, ano yan, naka El Nino yan. Marang ganon din. Tayo naman, pag naka-MRM, meron tayong gagawin. Isa symbol ba, na signal. Na, para hindi kayo maglaban-laban nga kapwa naka-MRM, katulad ng nangyari doon sa Leyte, no? Palo Leyte. So, nakalaban yung dalawa. Pagkatapos ng labanan, ayun, nalaman ng isa na putang ina. Trupa pala to, nakalaban sila. Ngayon, wala na, kakampi na. Trupa na sila ngayon. Kasi nagkaalaman na para kapwa mga MRM users. Matindi yung isa kasi kompleto yun ng armas, no? Naturuan natin. Tinalo siya talaga. Sabi ko, kontakin mo. Pinausap ko yung isa. MRM yan, nakalaman mo kanina. Ayun, ganun ba, boss? Kaya dun sa lugar nyo, baka lalo dyan sa Pangasinan, Pampanga, dami na kay MRM dyan. Baka magpang-abot kayo, at least meron tayong signal. MRM user pala to. Iwas ka na, or pag lumaban siya, posta ka na lang, sabay ka na dun. Ganun lang yun. Okay, so good afternoon. At least may idea kayo. Next time ulit. Medyo mababa yung usapan natin, no? Kasi alam nyo yung 12 inches. Tsaka yung dancing queen natin na natugunan na natin to, no? Natugunan na natin na siya gumalaw. Yun ang importante. So bukas ulit. Doon naman ako sa kabila. Bukas. Thank you.